Hello guys, it's me, Ira, and welcome back to my channel guys. Ayan, for today's video, may gusto lang akong i-share sa inyo na hindi namin inakala na mayroon si Mobile Legend. Kasi guys, baka familiar kayo sa number na to. So, hindi gaano halata kasi nakarap sa akin yung camera. So, ayan, pag binaliktad ko yung number, ito yung makikita nyo. So, ayan. Na may kinalaman guys kay Mobile Legend. Pero bago yun guys, kung bago pa lamang po kayo sa aking channel, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pinutin niyo na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong videos. So ayan guys, ang topic natin ngayon ay hindi talaga dapat ito yung aking topic. Kasi ang mga topic ko is about kay GCash, about sa mga pinagkakakitaan at mga life hacks, event, and ano-ano pa mang. Pero mostly about money matters yung aking topic. Pero guys, hindi ko pigilan yung sarili ko na i-share sa inyo yung napansin ko pagdating kay Mobile Legend guys. Kasi alam ko, madami ang naglalaro, marami ang naa-addict sa game na to. Kasi yung husband ko, ay matagal niya na ritong nilalaro. At minsan dati ay pinag-aawayan din namin. So, ayan. Di ko alam kung napapansin niyo to o alam niyo tong number na to. So, ayan nga. Pag binaliktad siya, ito yung, ayan. Ayan. Yung number na yan, may kinalaman dyan yung, so, paano to na-connect kay Mobile Legend, guys? So, i-explain ko sa inyo. Ayan. Kasi, grabe, kinikilabutan ako. Kinikilabutan ako, I mean. So, hindi, napansin lang na niya to. So, napansin niya kagabi. So, pinakita niya sa akin. Tapos, nagulat ako. Sabi ko, nga, bakit may ganon? So, di ko alam kung napapansin nyo rin to sa mga pag naglalaro kayo ng Mobile Legend. Pero, guys, meron palang number na ganon. So, di ko alam kung familiar kayo sa number na to. So, diba, ito ay code or this is number ni Satan. So, nakakatakot i-topic pero gusto ko rin i-share sa inyo kasi alam ko maraming na-addict sa game na to. Marami ring mag-disagree sa sasabihin ko na basta medyo complicated yung topic na to. Pero, nakita na yung mag-asawa yung number na yon. Kaya, kinabahan kami. Sasabi niya nga sa akin, guys, sabi sa akin ng husband ko, hala, dapat pala, i-delete ko na tong laro na to. Kasi, hindi pala to magandang laro. Although, guys, si husband, naglalaro siya nun, ay siguro magti 3 years niya nang nilalaro siguro yun. Kasi, pagdating niya galing abroad. Clash of Clans pa yung nilalaro niya. Tapos, mga ilang buwan lang siya dito. Bali na sa kanya nung hipag ko. Sabi niya, mas magandang laro to si Mobile Legend. Dun guys, dun sa kasi kinokontrol, para sa akin kasi dapat yung laro, ikaw yung nagko-control. Pero si Mobile Legend, iba siya. Kinokontrol niya ikaw ang kinokontrol ng laro na yun. Kasi tinanong niya ito guys. Hindi ko lang mag-agad kayo sa akin o hindi. Ito si Clash of Clans na lang. Si Clash of Clans, kasi yung laro na yun, pamilya yung dati, yun talaga yung sikat na game bago si Mobile Legend. So si Clash of Clans, nagbi-build ng empire, tama? Nagbi-build siya ng empire, tapos, may mga tao na ilalapag ka para sirain yung empire ng iba. So, ayun. Ayun, pwede mo siyang iwan. Pwede mo pagkalapag mo ng mga tao mo, bahala na sila kung ano yung gagawin nila. So, kung saan party mo lang siya ilalapag, yun lang yung move mo. Tapos, kunwari, sa'yo yung empire na yun, maglalagay ka ng mga, para hindi matalo yung empire mo, ilalagay mo kung saan part yung mga weapon mo, di ba? Ganon. Tapos pwede mo na siyang iwan, balikan after mga ilang minuto or minsan nga araw pa ata bago nababalikan ng husband ko yung laro na yon. Pero addict na siya doon. Tapos,
nung ano man ito si Mobile Legend, yung umano na siya, yun na yung nilalaro niya. Tapos, actually, nagagalit ako sa asawa ko kasi naubos na yung ano niya, yung oras niya doon sa laro na yon. Tapos halos wala na siyang nagagawa. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung Mobile Legend yung nagko-control sa'yo at hindi ikaw yung nagko-control sa laro. Kasi once, tingnan nyo to, pag naglalaro ka ng Mobile Legend, di ba pag ano pa lang, pag pindot mo pa lang, nakakakuha ka na ng ano, ng kung sinong tao doon yung gagamitin mo, kung sinong God, Goddess, or Hero, gagamitin mo. Pag nakapili ka na, pag kinancel mo yun, meron ka penalty, meron kang mga ganun-ganun eh. Napapansin ko dun sa laro ng asawa ko kasi hindi ako naglalaro noon kasi hindi ako mahilig sa mga gaano sa games. So, kasi pag naglalaro siya, nagagalit siya sa akin pag yung naistorbo ko siya. Tapos, hindi na daw pwede cancel kahit may inuutos ako sa niya. Hindi niya muna pwedeng gawin kasi nga, kailangan niyang matapos yung laro na yun na naumpisahan niya na. So, ibig sabihin, ikaw yung nakokontrol ng laro at hindi ikaw yung nagkokontrol sa laro. So, doon pa lang, bakit ganun yung laro na to? So, napapaisip na ako noon pa lang. Tapos, madalas nga, ang daming addict sa laro na yon. So, siguro, may kakilala kayo o kung hindi man kayo naglalaro ng ganun, ay makilala kayo na sobrang addict sa laro na yon na halos wala ng tulog o pahinga. Yun nga, dati nga nakikita ko sa mga Facebook account, ML o ako, parang gano'n yung pinapapili ng babae, yung lalaki, kung ano yung pipiliin, ML daw o siya. So, alam ko, maraming nag-aaway pagdating sa ML, sa mga relationship na related. Kasi nga, halos doon na binubuhos ng mga naglalaro noon yung kanilang oras at panahon. Kaya guys, itong video na to, sa explanation ko, huwag niyo pong i-skip at gusto ko talagang i-share sa inyo yung natuklasan ko dito kay Mobile Legend. So, sabi ko nga, hindi ako yung nakakita kasi nga hindi naman ako naglalaro. Pero nung sinabi sa akin ng asawa ko na may ganong number doon sa laro na yon, ay kinabahan na ako at kinilabutan na ako. So, ayan, kaya gusto ko sa inyong i-share. So guys, di ko alam kung napapansin nyo ba to. Ayan, kung napapansin nyo ba to doon sa laro na yon. Pero, mga ilang beses pa lang kasi ako na-try ko din kasi si husband, habang naglalaro siya, minsan may gagawin nga siya, di niya maiwan-iwan. Gusto niya, igalaw-galawin ko muna yung para daw hindi siya ma-penalty o matalo yung kalaban, hindi sila matalo sa laban. So, ayan, minsan ko din, na subukan ko din laro-laruin habang wala siya. Kasi, puro yun sa sa field, naglalaban-laban na. Hindi ko alam doon sa field na yun kung mayroong number na ganon. Tapos, napapansin nyo guys, yung mga hero o mga tauhan doon sa game na yun ay, yung iba, tawag hero, yung iba, demons. So, yun pa lang guys, di ba? Bakit yung laro na to? Mga goddess. Tapos, may ganun mga pangalan nung karakter sa laro. Tapos, basta minsan, nakakakaba. Pero guys, eto, try nyo di ko alam kung napapansin nyo pag naglalaro kayo. Yun na sa mga naglalaro ng ML. Di ko alam kung napapansin nyo, kung nakita nyo. Kasi, si husband, sabi ko nga sa inyo, halos 3 years na siya naglalaro ng ML. Tapos, kahapon niya lang bali nakita yung number na yon sa ML. Tapos, so, sobrang tagal na. Ibig sabihin, hindi niya naman napapansin. Kahapon lang talaga. So, di ko alam kung may nakakapansin ng number na yon sa mga naglalaro. Or kung napansin man ay binabaliwala lang. Pero so guys, tingin ko, wag nating baliwalain yung number na nakita nyo na yan sa Mobile Legend. Kasi guys, hindi ito biro. Hindi birong number to doon. So, sa number na yon, makikita mo lang to guys kasi pina-screenshot ko din sa hipag ko yung laro na yon. At
doon sa screenshot niya, malakas yung signal niya kasi sa bahay nila. Hindi ko siya nakita doon ng screenshot niya yung pag nag-loading yung laro. Hindi ko nakita na nandoon yung number. Pero kay husband, medyo mahina yung signal namin. Kasi nakikonnect lang kami. Medyo mahina. Kaya pag nag-loading siya, meron na number doon sa baba. So, mapapansin nyo guys siya doon sa ano eh. Yan. Pakita ko sa inyo. Pero di ko alam kung So, ayan guys. Eto. Ayan. Ito yung laro na level na ng ni husband. So, ito na yung kanyang level nung laro. Ewan ko ba dito. So, naglo-loading siya. Naglo-loading siya kahapon at medyo mahina yung internet. So, nakalagay dito, loading, no data usage. Tapos, dito sa may bandang baba, ayan, di ba loading yan? Diyan sa baba, hindi nyo gaano mapapansin kasi ang liit lang guys nung number na yon. So, ang nakalagay dito guys, 52%. So, ito siguro yung loading percentage ng laro. Tapos, may nakalagay dito na error. Ayan. Ayan, dito. Hindi ko alam kung makikita. Ayan, hindi nyo kasi gaano makikita kasi medyo ano. Ayan, may number dito guys. Yun ang tingnan yung maigi. Tingnan yung maigi kung ano yung nakasulat na number na yun. At makakita nyo, nandoon tong number na to. So, di ba? Bakit kailangang ilagay yung number na to sa isang laro? So, nakakilabot, di ba? So, it means, ito kasi guys, na number na to ay hindi biro. So, yung number na yan ay pertaining to someone. So, ito yan guys. Kung babasahin natin yung laman ng Revelation sa Biblia, ay nakakilabot yung mga mababasa mo doon. It's about paghuhukom, about paggunaw ng mundo. So, ganun yung mga topic doon at yung mga mababasa mo doon. Yun nga, yun nga nangyayari na ngayon, yung pagputok ng bulkan, mga sakit na dadapo sa iba't ibang sa iba't ibang lugar o bayan. Tulad nga nangyari sa sa China na nagkaroon ng coronavirus na halos lahat sa atin ay apektado kasi dito kahit sa atin ay meron ng mga naging biktima. So, hindi biro guys yung mga napapaloob doon sa Revelation. Tapos guys, 'di ba, yung napabalita nga na merong artista na gumagamit na ng number na to at nagpatatak na siya dito sa kanyang right ata na number na yan. Tapos nagagamit niya yan para mag-grocery ng libre. So itatap lang daw to. Tapos ayun na, bayad na. Tapos 'di ba, last nung nakaupo at isang presidente ng ibang bansa ay pinatupad niya yung microchip. So nandun din yun sa Bible guys na ang lahat ay mapipilitan o magpalagay ng microchip na yun. Yung microchip na yun is connected kasi sa bank tapos sa ID number ng tao. So, hindi na kailangan ng visible na mga ID. So, doon na daw yun. Pero guys, kasi yun sa Biblia na sign o ni Satan. Kaya, nakakatakot at nakakaba. So, yun dito sa atin na napabalita ay pagkakalam ko dalawang artista na sikat na ayun, yung merong tatak na gano'n na nagagamit daw sa buong mundo. So, di sila maghihirap kasi nabibili nila lahat ng kailangan nila, ng gusto nila dahil lang doon sa tatak na yon. Tatlong number na to ay nakakakilabot kasi ito daw ay mark ng isang beast o mark of the beast o Diablo.
So, ayan guys. Nakapagtataka dahil bakit may number ganito si Mobile Legend, sa Mobile Legend. So, may marka siya ng Beast. So, may question mark, ang laking question mark na ako ay hindi ko rin mabigyan ng kasagutan. Hasta ako, gusto ko lang i-share sa inyo yung aming nalaman o nakita sa larong ito. So, ayan guys, alam nangyayari sa atin, sa buong bansa, sa buong mundo ay maaring totoo yung sinasabi na ang pabalik ng Panginoon at yung mga palatandaan ng kanyang pagdating ay nagaganap na sa ngayon. So, ano lang natin na manalig na lang tayo at manampalataya sa taas at wag na tayong tumingin sa mga bagay na makakasama sa atin at wag na rin nating tangkilikin yung mga bagay na hindi na ayon sa Biblia. So, ayun guys, sana ay i-ano nyo to, i-check nyo rin sa inyong mga nilalaro o sa mga laro ng inyong mga kakilala o inyong mga anak kasi di ko alam kung pag panood nyo tang video ko na to ay kung ano yung gagawin nyo sa laro na to. I-install nyo ba o i-delete nyo na sa inyong cellphone o ano man yan. So, ayun guys. Sana mayroon kayo nakuhang at maging aral ito sa inyo at na mayroon kayong natutunan sa video ko na to kahit paano. So, ayun guys. Thank you for watching this video.